Sasagutin naman natin yung question ng ating isang masugid na nanonood sa ating YouTube channel. And ang tanong niya, ask ko lang po, okay lang po ba mag-apply ng student visa ang senior high school graduate and no work experience? Hi guys! This is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Okay, una sa lahat, thank you so much, Sapsap, sa iyong question about sa student visa. Dun sa tanong mo about sa pag-apply ng student visa kung ikaw ay senior high school student, so ang masasabi ko dyan ay kailangan mong matapos yung K-12 program sa Philippines. So, ibig sabihin, 12 years kang nag-aral. Meron kang 12 years education para makapag-apply ka ng student visa sa Japan, okay? So, pag sinabi mong K-12 or hindi pala K-12, pag sinabi mong K-12, ayan, kailangan matapos mo yung K-12 na education sa Philippines para makapag-apply ka ng student visa sa Japan. Ano ba yung tinatawag nilang K-12 na education program sa Philippines? So, dati, 'di ba, ano lang tayo, hanggang 10 years of education from kindergarten, then primary school, then secondary school. Correct nyo kung tama ako ha. So, yung kindergarten, 1 taon. Tapos, meron kang 6 years sa primary school, grade 1 to grade 6. Tapos, another 4 years para sa high school. So, yan yung noon, nung mga wala pang K-12. 2016 nata nag-start yung K-12. So, ngayon may K-12 na. Kung noon, 10 years lang yung kailangan, so ibig sabihin, 16 years old ka na niyan, 'di ba? Kung natapos mo yung high school mo, 16 years old, then papasok ka na sa university or sa higher education. Pero, ngayong may K-12, kailangan matapos mo up to 12 years of education. So, madadagdagan ng 2 years. So, by that time na nakagraduate ka na sa K-12, ay 18 years old ka na. So, yun yung isang requirement para makapag-apply ka ng student visa, ay kailangan mong maging 18 years old and makomplete mo yung 12 years of education. And, kung tinatanong mo kung kailangan ba ng work experience para lang makapag-apply ng student visa, kung meron ka namang work experience, then ilagay mo yun sa iyong resume. Kasi, nung time na kami ay nag-apply din ng student visa sa isang school dito sa Japan, well, personally, ECC Kanayama School. Okay? ECC Kanayama Nihongo Language School, yung aming school dati. So, nung nag-a-apply pa lang kami noon, kailangan mo din mag-submit ng resume. So, sa resume, naka-indicate doon kung ano yung mga background ng education mo and kung may work experience ka. Kung meron kang work experience, ilagay mo yun. Kung wala naman, huwag mo nang ilagay. So, ilagay mo na lang na bagong graduate ka lang and i-explain mo kasi doon maglalagay ka rin ng mga explanation doon. Ilalagay mo kung ano ba yung reason bakit mo gustong mag-aral ng Nihongo dito sa Japan. Okay? So, kailangan nating i-specify doon sa ating document yung reason kung bakit natin talaga gustong mag-aral pa. Marami kasi dito sa Japan na work-related talaga yung gusto nilang mangyari. Pero kung ikaw ay mag-a-apply as student visa, kailangan ang focus ng yung explanation ay yung iyong career growth. Ibig sabihin, more on, ipakita mo muna ng kailangan enhance mo muna yung iyong skills and magfo-focus ka sa education para hindi nila isipin na kaya ka lang pupunta sa Japan ay gusto mong magtrabaho. Lalo na sa ating mga Southeast Asian countries. Okay, nahihirapan ako sa position ko. Okay. So, lalo na sa mga Asian countries na katulad natin, medyo mas mahigpit si Japan pagdating sa mga requirements, pagdating sa mga isasubmit nating documents. Kasi nga, kung mga first world country naman yan, mabilis lang yan. Ibig sabihin, may pera sila, kaya approve agad yan. May pera silang panggastos sa kanilang pag-aaral dito sa Japan dahil hindi rin naman basta-basta ang amount na iyong gagastusin kung ikaw ay mag-aaral dito. So, kailangan ipakita mo yun. Financially capable ka na mag-aral dito sa Japan. Mapa-Nihongo man yan or mapa-vocational school, senmonggaku, or university. Okay? So, sa ating mga Southeast Asian countries, so medyo mahigpit si Japan, kaya kailangan sa mga documents na isasubmit natin, kailangan ipakita natin dun na kaya tayo pupunta dito sa Japan ay dahil gusto natin mag-improve pa yung ating quality of education. Okay? Huwag ka muna magpo-focus, huwag ka muna mag-explain na gusto mong magtrabaho dito. Aray ko. Ow.
Huwag ka muna mag-i-explain doon na dahil gusto mong pumunta rito sa Japan kasi gusto mong maghanap ng trabaho. Huwag yun. Baka ma-deny ka doon sa student visa na yun, okay? Sa tanong naman, kung may student visa ka ba, ay pwede ka bang magtrabaho dito sa Japan? Well, technically, hindi ka talaga pwede magtrabaho dito sa Japan kung ikaw ay student visa unless na meron kang pipirmahan na pwede ka mag-engage sa trabaho. Kapag ka-inisyuhan ka na ng student visa, kasabay yun ng isang document na permission to engage. So, kailangan mong pumirma kailangan ma-issuehan ka ng permission to engage para mapayagan ka na makapagtrabaho part-time. Okay, pag sinabi mong part-time, ibig sabihin limited yung hours na pwede ka magtrabaho dito sa Japan. Kasi nga, ang main purpose mo dito ay mag-aral. So, pwede ka magtrabaho ng 28 hours a week lamang. Kung wala kang pinirmahang ganun during the time na inisyuhan ka ng student visa or yung residence card, ay hindi ka pwede magtrabaho. So, kailangan yun. Madali lang naman yun kasi kasama na yun meron ka lang naman, isang papel lang naman yun na i-declare mo doon na ikaw ay magtatrabaho. Okay? So, huwag kakalimutan yan. Sa paghahanap naman ng trabaho, kung saan ka magtatrabaho dito ng mga part-time jobs, ay napakadami. Around sa school pa lamang ay makakahanap ka na ng pwede mong pasukang trabaho. Kasi kami noon sa ECC, maraming mga restaurants na katabi yung school na yon. So, nakapagtrabaho ka sa Korean restaurant, sa isang ramen shop, pwede ka rin magkumbini kung gusto mo, yung mga convenience store. So, marami kang option, okay? And yung kanilang rate per hour ay naglalaro sa mga 900 to 1,000 yen per hour. So, not bad na rin, di ba? Para matustusan mo yung pag-aaral mo dito. Kung makakaipon ka, well, kung ikaw lahat nagbabayad ng tuition mo, yung seikatsu mo dito, yung pamumuhay mo dito, well, I don't think, siguro konti makakipon ka, pero ang pinaka mag-uubos talaga ng iyong pera dito, yung pagbabayad ng tuition. Kung ikaw lang din ang magbabayad ng tuition mo. Kaya nga sa umpisa pa lang, gusto nang malaman ng immigration kung meron kang sponsor na mag-finance ng iyong pag-aaral. Kasi usually, ang mangyayari niyan, syempre pagdating mo dito, mahihiya ka nang humingi ng tulong sa magulang mo. So, ikaw na ngayon na magsusustento sa sarili mo, di ba? Mag-aarobito ka, magpa-part-time job ka para kumita ka din at may pambayad ka either sa school, sa iyong tuition fee, and sa pamumuhay mo dito. Siyempre, magkakaroon ka ng mga additional expenses like cellphone, internet, yung mga ganyan. So, ayan guys. I hope na gustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, please like nyo naman tong video na to and i-share nyo na rin para mapanood ng mga gustong mag-ryugakusei dito or mag-student visa dito sa Japan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please subscribe ka na and hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest videos. And sa mga nag-subscribe na, thank you so much sa mga nag-subscribe na sa aming channel and sana patuloy nyo kami supportahan as much as possible. Kahit busy ako sa trabaho, haggard na. Ay, as much as possible ay mag-upload ako parate ng mga videos para makatulong tayo sa mga gustong magtrabaho dito sa Japan, magbigay ng mga information kung paano mangyayari yun. Kayong mawawala ng pag-asa guys, nandyan na yung vaccine, COVID vaccine. Siguro dito sa Japan ay April pa ata kami makaka-receive ng vaccine para sa COVID. Sama na tayong kotse. And ay, yan, galing trabaho, katatapos lang ng trabaho. So, yun guys, kung gusto ninyong ryugakusei dito, maraming paraan. Check nyo yung aming playlist sa homepage ng YouTube. Marami kaming mga information na ginawa para ma-share sa inyo. Meron doong para sa working visa and para sa mga gusto mag-student visa dito, okay? So, yun guys, nakakapagod today. Syempre, ganun talaga sa trabaho, worth it naman, pero yun nga, kailangan talaga galingan mo, makipagsabayan ka sa mga Hapon. Ito, ibang topic na to, pero syempre, yung pagod natin sa trabaho, parang kahit na nakakapagod, nag-i-enjoy ka, yun ang importante, di ba? Mahirap na magtrabaho ka sa bagay na hindi mo naman gustong gawin, magkukwit ka lang din, di ba? Kaya ang payo ko sa mga mag-ryugakusei dito sa Japan, mga student visa holders, ngayon pa lang kung nandito na kayo sa Japan at student visa na kayo, maghanap na kayo ng trabaho na talagang gugustuhin ninyo, yung mga trabaho na mailalagay nyo sa resume ninyo na hindi kang
pangkinay. Kumbaga, mailalagay nyo talaga sa resume related sa mga course ninyo para sure ball at ikaw ang ma-hire. Ikaw ang pipili ng kumpanya na a-applyan mo. Okay, so masyado nang mahaba tong video na to. Pero yun nga, gusto kong bigyan kayo ng inspiration para makapagsimula kayo sa inyong mga plano, 'di ba? Kung plano niyo talagang mag-aral dito sa Japan ay ayun, hindi pa naman huli ang lahat. Nagsisimula pa lang ang taon and parating na yung vaccine, may vaccine na nga sa Philippines, 'di ba? So sana unti-unti maging yung travel ban dito ay mawala na para at least 'di ba, makapag-travel na uli, makapunta na dito yung mga may COE, yung mga Certificate of Eligibility, yung mga nakapag-apply na ng student visa before last year and naghihintay na lang sila kung kailan sila makakarating dito. Okay? So yun guys, thank you so much sa panonood ng aming video and I will see you on our next video. This is Alan. Thank you so much and have a great day. Bye!